Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ako ngayon sa aking garden kasi magtitrim ako ngayon ng aking kamatis dahil malaki na at marami ng sanga. So gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko tinitrim yung aking kamatis. So ito nga pala ay ginagawa ko kapag nagtanim ako ng kamatis, taon-taon ito yung ginagawa ko sa aking mga kamatis. So, dati nung nag-umpisa pa lang ako magtanim-tanim dito, hindi ko talaga ginagawa. Ang ginagawa ko talaga dati, noon, yung nakasanayan ko sa Pinas na hayaan lang siyang magsanga ng magsanga. So, yung mga kapitbahay ko, ayun, yung matagal na nagtanim, tinuturo nila to sa akin, yung ganitong style. So, ito nga pala, ito yung pinakaano, ang ginagawa ko ay tinatanggal ko yung mga dahon sa baba. Ayan. Ayan. Pati yung maliit na sanga sa baba, pinakababa, tinatanggal ko rin. Ayan. Tapos, wag masyadong dikit doon sa lupa. Kasi yung sugat, malagyan ng lupa yan, ay dyan papasok yung mga bakterya or mga, ano ba yun, mga sakit. So, wag masyadong sa baba. So, eto, kung nakita ninyo, may sanga na. So, itong sanga sa ibabaw, tinatanggal ko yan. Ayan, ito. Tinatanggal ko itong maliit na sanga. And then, ito rin. Kung nakita ninyo, ayan, ito rin. Ayan. Tapos, ang iniiwan ko lang na sanga ay dalawa. Itong dito. Kung nakita ninyo, may bunga. Itong bunga na to, yung pinaka unang sanga sa baba. Ayan. Yan lang yung iniiwan ko. Tapos, pwede ninyong iiwan to. Pero ako kasi is dalawang sanga lang yung gusto ko. Kasi marami naman akong tinanim na kamatis. Dalawang sanga lang. Pwede gawin ninyong tatlo. Ito, iiwan ninyo. Pero ako is lagi lang dalawa. Ayan. Tinatanggal ko. Ayan. So, ito lang yung i-maintain ko. Dalawang sanga hanggang pataas ng pataas. Dalawang sanga lang siya. So, kapag may tumubo na bagong sanga, tinatanggal ko para yung nutrient or yung energy mag-focus doon sa bunga. At mas matagal siyang, mas matagal siyang magstay. Hanggang matapos yung summer dito sa amin, buhay pa rin siya. So, dito naman, ito, tanggalin natin yung pinakababa. So, tinatanggal ko yung dahon sa baba kasi nga, para sa hangin. Ayan. Para maganda yung flow ng hangin, kumbaga. So, ayan. Tapos, ito na lang yung iniwan ko. Ayan. So, lahat to ay ganun yung style na gawin ko. Yan, medyo, na siya, hindi na siya magulo. Kung itong dalawang puno, ito, tsaka ito, diba? I-compare dito, diba? Ayan. So, yun yung ginagawa ko sa aking mga kamatis. So, doon muna tayo. Mamaya i-continue ko to. So, dito naman sa mga talong ko. So, sa talong naman, ay, ang mini-maintain ko lang na sanga ay 3. So, ito lang yung ginagawa ko. Itong sa babang is pinuputol ko, kinukuha ko na. Ayan. Yung mga nasa baba na sanga, lahat yan tinatanggal ko. Ayan. So, yung talong ko hanggang matapos yung summer, buhay pa rin. Kahit medyo malamig na yung panahon, buhay pa rin siya. So, kung nakita ninyo, mayroon na siyang isang bunga. So, yung sanga na nandito sa baba ng bunga, ayan, ito. Itong sanga na to ay iniiwan ko. Tapos, ito. Hindi yata makita. Itong sanga na to, tsaka ito, yung sanga, di ba may bunga dito. Itong dalawang sanga na to, ito yung patubuin ko, tsaka ito. So, bali 3 sanga lang yung iiwan ko. Ang iba ay tanggalin ko na. Ayan. Tapos, tanggalin din natin yung ibang dahon sa baba.
Yan. So, medyo malinis na tingnan, oh. Diba? So, medyo malinis na siya. Kung i-compare dito sa isa, diba? So, dito rin, ganun din. So, may bunga dito, tinanggal ko yung maliit na bunga. Ito, ito siya, maliit na bunga yan. Tinanggal ko. So, tanggalin na natin. So, ito may sanga dito na tumubo sa baba. Hindi ko muna tanggalin kasi napakalapit doon sa lupa. Hayaan ko muna siya. Medyo pahabain ko muna ng konti. Saka ko na siya tanggalin dyan. Saka ko na siya putulin. Para maiwasang pasukan ng bakterya yung sugat. Yan. So, bali, ito lang yung iiwan ko. Itong sanga na to, ito, isa, dalawa, tsaka ito. So, yan yung pataasin ko ng pataasin. Yun ang practice na ginagawa ko taon-taon. So, ayan. So, shinare ko lang sa inyo yung konting kaalaman ko kung paano ako mag-trim ng kamatis. Ayan. So, punta muna tayo sa aking mga succulents. Ito guys, tingnan ninyo to. Nag-bloom na siya. Pero napakakunti lang ng kanyang bulaklak. Yan. Ito yung hitsura ng bulaklak niya guys. Parang bulaklak ng cactus. Diba? Napakaliit ng bulaklak niya. Tapos ito bulaklak din to. Ito, hindi pa bumuka. Yan. Tapos meron ditong isa sa gilid. So ayan yung kanyang bulaklak. Diba? Napakaliit, napaka-cute. So, maganda siguro na palitan siya ng bagong lupa para mas lalo siyang kumapal. Pero kapag pinalitan ko to siya ng bagong lupa, hindi na siya ganito ka-compact yung dahon niya. Medyo lumaki na ng konti. Yan. Tapos, yung pinaulanan ko ng mga sedum dito. Sedum, tsaka ito. Ang aking pearl necklace na variegated na may nakahalong hindi variegated na angel tears. Yan. Tapos ito ang kapal na niya Napakakunti nito nung nilagay ko dito. Ngayon ang kapal na Diba ang ganda ng kulay? Yan. Tapos ito medyo dumami na yung kanyang dahon ngayon. Tapos ito, yan, tinanggalan ko na rin to siya ng, yung nilagay ko sa arrangement. Nagtanggal na rin ako dito, nag-cuttings na rin ako dito. Tapos ayan, meron na namang tumubo ulit. Diba, ang ganda ng, niya, kulay niya. Napaka-healthy. Tapos pasok tayo dito guys. Ito, pinaulanan ko to. Nilagay ko dito sa pintuan para maulanan. Yan, medyo tumigas na yung kanyang dahon ulit. Yan, nakasabit siya dyan. Tapos, pasok tayo. Meron nga pala ako ditong meron ako ditong sayote na hindi ko pa tinanim. Yan. Tapos, ito ito na yung hitsura ng mga dahon ni bronze. Ayan. So, mayroon akong video nito na naglagay ako ng mga bronze dito. Yung mga dahon, nilagay ko dito. So, ito na yung hitsura, guys. So, ito nga pala siya ay strainer. Strainer na binutasan ko sa gitna. Tapos, ayan. So, wag lang siyang masyadong tayo. Medyo slant lang ng konti para hindi mahulog yung mga mga lupa. Kasi wala pa siyang masyadong ugat sa ilalim. So, slant lang ng konti. Ganyan lang. Wag masyadong patayuin. So, ganyan yung hitsura, guys. Diba? Ang ganda ng mga dahon. Ang ganda ng baby. Napaka-cute. Dito banda, medyo konti lang yung tumubo. Yung iba may naipit dito sa gilid. Ito, may naipit dyan.
So mamaya i-ano ko yan, ilabas ko para hindi na siya maipit dyan sa ilalim. So ayan na yung hitsura guys. So dito lang siya sa gilid, ayan. Tapos ito nga pala yung mga dahon na nakolekta ko nung nag-repotting ako ng mga succulents. So, yung ibang dahon na natanggal at yung mga ibang dahon na tinanggal ko, ayan, nandito. Tapos, yung iba din, dito ko pinaglalagay. Ayan, meron dito. Ayan, meron na siyang ano. Ilagay natin dito. Ayan. So, ipatayo lang natin, guys. Ayan. So, yung nag-curve na dahon na pinakita ko sa inyo nung nakaraan, nandito na. Tapos, diniligan ko na rin to. 2 days ago, nagdilig ako dito. Kung nakita ninyo, medyo basa pa yung ibabaw ng lupa niya. Yan. Tapos, ito nga pala ay galing sa bahay. Kasi plano ko sanang palitan ng bagong lupa. Nakita ko kasi na yung isa dito ay parang may ano siya. Kung nakita ninyo, may mga puti-puti. Oh. Parang mga itlog. So, baka masira yung aking succulents. Kaya gusto kong palitan ng bagong lupa. Yan. Ang dami kasi mga puti-puti, guys. Oh. Pati dito sa ilalim. Ayan, kung nakita ninyo. Yan. Kaya, dinala ko dito. Tapos, diniligan ko na rin. Bago ko palitan ng bagong lupa, diniligan ko muna. Tapos ang ganda ng kulay, 'di ba? Mga musan 'yan, guys, lahat. 'Di ba? Ang ganda ng kulay ng musan. So, mayroon ako ditong musan na niripat ko na. Siguro mag-ano na siya, mag-2 buwan na mula nung niripat ko. Saan na ba siya? Ito. Lagay natin dito. Ito. Ito musan din to siya. Ayan. So, alin yung gusto ninyong hitsura ng musan? Ayan. So, the same lang to sila, guys. The same variety, the same Echeveria. Musan. So, alin yung gusto ninyo? Yung malaki or yung maliit? Maliit pero nagpipink-pink. Malaki pero green. Diba? So, ayan yung kaibahan. Ito siya, hindi pa nairipat. Pero kapag pinalitan ko na to ng bagong lupa, syempre, ano siya, magbabago yung hitsura. Magiging green siya, tapos palaki siya ng palaki. Diba? Parang sayang siya i-ripat. Kung gusto ko siyang i-keep na ganyan, kailangan yung gamitin ko na lupa ay walang fertilizer, walang halong fertilizer para makip lang siya na ganito. Kapag niripat ko siya, kahit walang fertilizer yung lupa, syempre kukupas yung kanyang kulay. Pero hindi siya masyadong lumalaki. Makip lang yung kanyang size. Pero yung kulay niya hindi na pwedeng i-keep, lalo na kapag parating na yung summer. So, ayan. Tapos ito nga pala ay mga ronyoni ay, 'di ba? Ang ganda ng kulay. Ito nagpipink ko. 'Di ba? Nagpink yung ronyoni ay ko, guys. Ang ganda. So ayan yung ronyoni ay ko. Tapos meron ako ditong jade point na naging orange. 'Di ba? Maganda yung kulay ni jade point, oh. Orange siya dito, guys. Tapos ito, unti-unti na siyang bumubuka. Kasi bilog na bilog to siya bago ko siya diniligan. Mga ano to siya, sweet berries. Bilog na bilog yan, guys. So ngayon, unti-unti na siyang bumubuka. Parang ganito siya, oh. Bago ko siya diniligan. So ngayon, ayan, bumubuka na. Tapos mayroon ako ditong moonstone, ayan. Maliit na moonstone. So, yung malaking moonstone na direct sa ground, tingnan natin kung ano yung hitsura. Ayan. So, alin yung gusto ninyo, guys? Yung malaki na green or yung maliit na, ano, kumukulay pa. Pumupula-pula pa siya.
So, ayan yung mga hitsura ng succulents. Nag-iiba-iba yung hitsura ng succulents. Kahit, the same weather lang sila dito sa akin. So, nag-iiba-iba yung kulay. Depende sa lupa na gamit. Tsaka, yung repotting. Kasi kapag pinalitan mo talaga siya ng bagong lupa, syempre mag-iiba talaga yung hitsura niya, guys. Kukupas talaga yung kulay niya. Ayan. Tapos, ito nga pala ay mga itong dalawa na to. Mexican tears. Meron akong Mexican tears dito. Hindi ko na mahanap. Baka tinanim ko doon sa sa ginawa kong garden. So, ito is mga baby na to na naipropagate ko. Ayan, Mexican tears. Diba? Maganda din yung kulay niya. Tapos, ito mga pretty in pink. Ito yung mga kinatings ko galing doon sa planter pipe. Nandito sila. May mga ugat na sila pero hindi pa talaga as in marami yung ugat. Pwede pa silang matanggal dito kaya ayaw ko silang alug-alugin. Kasi kakaugat lang nila. Tapos ito naman is mga topsy-turvy na galing din sa bahay. Yan. Nandito rin. So ayan guys. At ito nga pala yung ko. Yan, medyo humupa na yung kanyang mga mushy leaves. Tapos ito na lang yung natira, ayan. So medyo basa pa siya, medyo mabigat pa yung pot. Yan, mga Mirinay ko. Yan, unti-unti na siyang nag-lush, diba? So, nung bagong tanim dito, napaka-konti pa lang niya. So, ganito magparami ng Mirinay. Yan. Mabilis lang siyang dumami, guys. So, nandito siya sa ilalim. Dito muna siya. Kasi, dito ko siya pinatong. Kaya lang, baka masagi at mahulog. Binaba ko muna sa ngayon. Yan. Para hindi siya mahulog. Pero mamaya, ibalik ko rin siya dito. So, ayan, guys. And, ito humahaba na yung niya dahon niya. Si Peach Pride nga pala to. Humahaba yung dahon niya. Diba? At ang mga babies guys, ang dami na. So 2 puno lang to siya. Ito yung isa, kinatings ko. Ayan So nagkaroon ng mga baby. So ayan. Makapal na yung aking Peach Pride. Tapos meron ako ditong mga nilagay na mga dahon na nag-ugat na rin. Ayan, nag-curve na siya. Tapos yung mga babies ko, ayan, masikip na, unti-unti nang sumisikip, guys. Diba? Pasikip na ng pasikip. Tapos, yung dati na, ito, buto to siya. Propagation from seeds. Yung ako yung nag-pollinate. Ito. Nag-iba na yung kulay niya ngayon. Yan. Itong 4 na to. 1, 2, 3, 4. Ito lang yung pinakamaliit. So, ebony to siya. Hindi ko alam kung ano yung pinag-crossbreed ko dito. Yan. Tapos, ito is, to siya, Elegance Cross Ebony. Ito siya. Mga Elegance Cross Ebony. Ito rin. Yan, mga Elegance Cross Ebony ito siya. Yung iba is maliit. Tapos ito naman, Echeveria, tapos pinag-crossbreed ko sa Baby Finger. Ito rin. So, bali 2 na lang yung nag-survive. Ito tsaka ito. Yan. So, sana mag-survive siya, guys. Lumaki siya ng lumaki para pwede nating i-propagate sa dahon. Tapos mayroon na naman siyang nanglagas dito. Ayan, hindi talaga maiwasan na may manlagas, pero okay lang yan kasi yung dahon nagkakaroon din yan ng baby. Kung nakita ninyo, parang may maliit na pimple na. Yan, hinayaan ko lang kasi rin yan, magka-baby din siya dyan. So yan guys, yung dito, yung latest update sa ating ginawang brooms na pinropagate ko dito. Yan.
So, medyo makulimlim ang panahon ngayon. Yan, di ba? Malaki na ang mga babies. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!